Ciao a tutti! Hi everyone! I am Jean, your tax and financial advisor. Para po sa hindi pa nakakakilala sa akin, I did work sa CAF and Patronato as Operatrice Fiscale and Assistenza Previdenziale. Kaya nakakapag-share po ako ng information about sa Tetrenta at sa ibang mga demanda o pratike under ng IMSS. May knowledge din po ako about immigration with personal experience po, about cittadinanza, and renobo ng mga permit to stay po. At the same time, I am a financial advisor. Certified Associate Financial Planner po ako. At the same time, licensed life underwriter po ng Manila Bankers. So kung natatandaan nyo po, nag-share po ako noon about po sa sample computation para sa laboro domestico. Okay? Na earning ng 13,000 a year or meredito ng 13,000 a year. So, ito po yung copy nung in-share kong information. So, may maririmborso ba o payable po? Domestic worker earning around 13,000 a year with deductible expenses o spese detriabile. Actually, ang kinonsider ko lang dito na spese detriabile o spesa detriabile niya is yung kontrato di locazione. So, ang possible reimbursement niya o reimborso is 465 or 660. Which is ngayon po, ipapakita ko po paano yun na-compute. Okay? So, please don't forget to share itong video na to. I-like nyo na rin po. I-follow nyo ako dito sa Facebook para ma-notify kayo every time na meron akong updates. And, pwede rin po kayong mag-subscribe dito sa YouTube channel ko and mag-follow sa TikTok ko. So, ito yung computation. Okay? So, medyo maliit. So, papasok po ako mismo sa Excel file para makita nyo po yung computation na ginawa ko. Okay? So, ito po yung computation, laboro domestico. I hope nakikita nyo siya. Ang example natin is yung kanyang reddito which is 13,000. Okay? Altri redditi, imponibili cedolare seca. So, hindi ko na yan nilagyan. So, basic lang po muna tayo. Basic computation, ang reddito is 13,000. Walang ibang reddito. Quindi, reddito complessivo is 13,000. Okay? Walang oneri deducibile. So, 13,000 lang ang reddito complessivo niya. Base dito sa kanyang reddito complessivo na 13,000, ang kanyang imposta lorda o gross tax is 2,990. So, bakit 2,990? Dito po sa kanyang reddito na to na 13,000, ang tax po niya is 23%. So, meron po tayong tinatawag na iskalyone. Iskalyone para sa tax po. Okay? Yung po ang tawag natin. So, balik po tayo. So, na-compute na natin magkano ang kanyang tax na dapat bayaran. I-compute naman natin yung mga detrazione o yung crediti d'imposta. Ano yung pwedeng makabawas dito sa ating tax? So, kung meron kang kariko na asawa, konyuge, filyo, okay, kung meron, o ibang miyembro ng pamilya. So, basic lang po tayo. Ang ilalagay lang po natin dito is yung detrazione, okay, per redditi di lavoro dipendente. In this case, lavoro domestico po siya. Quindi, ang kanyang detrazione para sa income na 13,000 is 1,955. Okay? Actually, ito po ay mayroon po yung bracket o yung tinatawag nating fascia. Okay? So, wag po kayong masyado maging concerned dyan. Okay? So, actually, yan po ay pinag-aralan ko. Nung nag-aral ako ng administrasyon page o paggawa ng busta paga. Paano kinocompute yung fascia na yan? Magkano ang pwede maging detrazione lavoro dipendente? Depende po sa income. Okay? So, yan lang po ang ating ibinigay na example sa detrazione niya. And then, another one is may isa pa siyang detrazione. Yung sinabi ko nga kontrato di locazione. So, sa kontrato di locazione, pwede siyang 300 kung sa kanya lang nakapangalan or pwedeng maging 495.80 cents. Depende sa tipo ng kontrato. 300 kung ang kontrato de locazione ay yung tinatawag nating 4x4 o yung canone libero. 495 kung ang kontrato is yung 3+2 ay yun yung canone concordato. At para sa Giovanni under 31, may iba pa pong tipo ng kontrato. So, dito tayo sa basic information. Reddito complessivo, 13,000. Gross tax niya, 2,990. Detrazione as lavoro dipendente domestico is 1,955. Detrazione sa kanyang kontrato de locazione, 300.
So, ang soma o total ng kanyang detrazione detrayabile o kredito d'imposta is 2,255. Itong 2,255 ang ibabawas natin dito sa kanyang gross tax o imposta lorda. Kaya nga po sinasabi natin, yung mga detrazione ay nakakatulong para mabawasan ang tax na ating babayaran. So, 2,990 minus po itong 2,255, okay? Okay, para makita nyo po, yan. Ang matitira niya na imposta neta o net tax is 735, okay? 2,990 minus 2,255, 735 ang imposta neta, net tax na babayaran. Okay? Hindi pa po tapos tayo dyan. Ritenute o withholding tax. Ritenute, ito yung ibinayaran mong tax. Kung may laboro domestiko, hindi ka kinakaltasan ng tax every month, unlike laboro dependente. So, zero. Wala kang binayaran. So, anong diferensya? So, may natitira ka pang tax na dapat bayaran na 735 euros. Okay, meron tayong mga eccedenze, acconti, etc. So, nilagay ko na lang dito is yung tratamento integrativo, ispetante, which is eligible po na makareceive ang ating laboro domestiko. Okay? Ng 1-2 kasi nagtrabaho siya ng 365 days buong taon. So, ito po ay kredito. 735 debito, utang, dapat bayaran, tax. 1-2 kredito, okay, yan po yung pwede mong makuha, ibibigay sa'yo na hindi na ibigay sa'yo monthly, wala sa busta, paga. Okay? So, meron pa po tayong ibang mga dapat i-calculate, kagaya nitong additionale, regionale, e comunale. So, hindi ko na siya isinama muna para hindi kayo masyado maguluhan. So, basic lang po muna tayo. Okay? Kasi itong mga babayaran mo para sa additionale, regionale, and comunale, depende po sa region at sa komune. Okay? So, ngayon, meron kang kredito na 1,002 na dapat mong matanggap at meron kang dapat bayaran na 735. So, ang gagawin po dyan ay ibabawas na lang po itong 735 na utang mo o dapat bayaran na tax dito sa 1,002 na dapat mong ma-receive. So, ang makukuha mo o yung difference niya is 465. Okay? Ayan po, 1,2 minus 735 is 465. Ito po yung kredito o rimborso. Rimborso neto finale, reale. Ito po ay considering na ang kontrato di locazione po is yung 4x4 at considering na hindi ko isinama yung mga acconto addizionale e comunale. Okay? So, meron po kasi tayong tinatawag na acconto na dapat bayaran. So, depende po yan. Hindi ko na masyado explain kasi baka malito lang kayo. Sa busta paga po yan, ginagawa. Inilalagay po yan sa busta paga. So, kung may further questions po kayo, don't hesitate, mag-leave po ng comment. Maglagay lang sa comment section ng inyong tanong. Okay? And then, sa susunod po, ang i-share ko naman is yung computation para sa laboro dependente. Okay? So, much better kung mag-follow kayo para once na posted ko na siya is ma-notify po kayo. Then later on, magbibigay pa ako ng medyo mas complex na situation. So, ito is simple, basic computation lang po. So, I hope clear sa inyo at nakapag-share ako ng panibagong information sa inyo. Thank you and see you on my next video. God bless everyone.